Hello everyone, good evening. Rinig po ba yung mic ko? Yes, sir. Rinig po. So our topic for today's video is about Bitcoin basic fundamentals. Pakitype naman po ng ATF dyan sa chat box kung ready na po kayong lahat. Yun, so start tayo, no? So bago tayo start sa lesson natin, may favor muna akong hihingiin sa inyong lahat. So please listen carefully sa topic natin kasi I know learning fundamentals or learning fundamental analysis is quite challenging. Especially, napapansin ko kasi sa karamihan ng mga traders is hindi nila alam saan mag-start. Then, hindi nila maintindihan yung mga concepts, yung mga terms kasi deep masyado yung English. And then, na-overwhelm sila. Then, tinatamad na mag-aral ng fundamental analysis. So, I hope, favor ko sa inyong lahat na makinig kayo sa lesson natin. Ang topic kasi natin is connected. Para siyang puzzle pieces. So kung hindi mo na-gets yung lesson 1 or concept 1, concept 2 at saka concept 3, concept 4, hindi mo na maintindihan yung fundamental analysis as a whole. Okay? I'm sure kahit yung mga may alam na diyan sa fundamental analysis may mapupulot pa rin kayong mga learnings. So I hope ma-enjoy niyo yung ating presentation. So let's start. So una sa lahat, i-define muna natin ano yung trabaho natin as traders. Ano ba yung trabaho mo? Alam mo ba ano yung trabaho mo as trader? So, yung trabaho talaga natin is maghanap ng mga valuable assets and engage in buying and selling with the goal of making a profit. Lahat naman tayo gustong kumita, di ba? Kaya kaya ka nga napa-chat kay Coach Camille sa TikTok, napa-chat ka sa kanya sa Facebook, sa Instagram kasi gusto mo din kumita sa trading. But the main question is, paano ba natin hahanapin yung mga assets na 'to? Ano ba yung gagawin natin para mahanap yung mga valuable assets na 'to? So, meron tayong ginagamit na mga analysis. I'm sure familiar na kayo dito, no? So, meron tayong tatlong kinds of analysis. First is yung technical analysis. I'm sure very familiar tayo about technical analysis. Ito yung pag-a-analyze ng past price action, pag-a-analyze ng volume data, and indicators to make investment decisions. And actually, sa community natin, napakaswerte natin kay Ma'am KG kasi we are already provided with a profitable strategy. And actually, guys, no, pwede naman tayo mag-technical analysis lang. Profitable naman yung strategy eh. Pero mas magiging effective kasi siya or mas mabibigyan tayo ng advantage as a trader kung matututunan din natin yung fundamental analysis at sentiment analysis. So, fundamental analysis, ito yung it is a method of evaluating an asset's value by examining factors. So, yung mga factors na to is yung pagde-define sa asset, yung economic conditions, and yung news to make fundamental decisions. Isang kind of analysis din is yung sentimental or sentiment analysis. Ito yung pag-i-interpret ng emotions ng market, yung attitudes ng market, at saka yung mga market participants. So dito na papasok yung fear, yung neutral, at saka greed. So in this webinar, magfo-focus tayo sa fundamental analysis. So fundamental analysis, nadi-divide siya sa tatlo. Ito yung assets, ito yung economic condition, at saka meron tayong news. Hindi lang siya pag-analyze ng news, okay, sa fundamental analysis. Hindi lang siya pag-analyze ng news. Minsan kasi pag iniisip natin yung fundamental analysis, news lang agad yung alam natin. So,
'wag nating kalimutan na meron din siyang ibang parts like economic condition. Ito yung long-term impact. Yung news kasi is short-term impact lang yun. Then meron tayong assets. So dito sa assets, part ng fundamental analysis is kilalanin kung ano yung asset na tine-trade mo. So sino ba yung team, ano ba yung produkto ng company, if, company siya 'no, like Jollibee, ano ba yung technology and development ng asset na 'to, unique ba yung innovation niya, ano ba yung token economics. So defining the asset. Next po is economic condition. So ito yung pag-a-analyze po ng, ah, growth ng isang country or growth ng isang economy. So nandiyan po yung pag-a-analyze ng country growth, yung GDP, meron tayong unemployment rate, nandiyan yung inflation, interest rate, at saka government situation. The next one is yung news na masyadong familiar tayo. Meron tayong specific events, meron tayong scheduled events like yung nakikita natin sa Forex Factory, yung mga naka-schedule na mga news dun. And meron tayong mga unforeseen news. Unforeseen news like example, namatay yung CEO, malaking news yon. Or merong partnership yung isang coin, or merong giyera, at saka merong virus. So ito yung mga short-term impact. So itong tatlo na 'to, ito yung ina-analyze natin sa fundamental analysis, okay? And in this video, guys, yung pag-uusapan lang natin is about assets. Next, webinar na lang natin pag-usapan yung economic condition at saka yung news. Kasi I'm sure mahabang-mahabang discussion 'yan at saka masyadong deep yung English para, ah, i-explain yung mga bagay na 'to, okay? So, as for now, as a beginning, dito muna tayo sa pagde-define ng assets, okay? So, in summary, dito sa fundamental analysis, para ka lang, nanliligaw ng, babae. So, for example, sa asset, kikilalanin mo muna ng maigi kung wala ba siyang red flags, ano ba yung behaviors niya, 'di ba? Ano yung personality niya. So, dito sa economic condition is example diyan is mabuti ba yung panahon para ayain siyang makipag-date. Dito naman sa news is ito yung special days like Valentine's Days or birthday or Pasko. So kung tsetsempo ka naman talaga 'di ba, na example, ah, kung manliligaw ka, hindi ka naman manliligaw kung panahon ng may sunog 'di ba or panahon ng may bagyo. Dapat ita-timing mo na maganda yung economic condition or maganda yung panahon, and then yung asset din na pipiliin mo o yung, liligawan mo is type mo din 'di ba? And then ita-timing mo din siya sa news, 'di ba? So gets naman 'di ba? So, yung ifo-focus lang natin is yung asset, next time muna 'tong economic condition at, news. So next is, ano ba yung mga valuable assets na 'to? So, kailangan natin malaman sino-sino yung mga ite-trade natin. Meron tayong equities, meron tayong stocks, 'di ba, yung Jollibee, yung Starbucks, bibili tayo ng shares, meron tayong stock market, then meron tayong cryptocurrencies, medyo, familiar na tayo dito. And then merong bonds. So, ilan sa inyo, I know hindi pa masyadong alam yung bonds and pwede natin 'to i-trade. So, ano nga ba yung bonds? So, simply yung bonds is yung mga government or mga malalaking institutions, manghihiram sila ng pera sa mga citizens in a form of bonds. So kung ikaw bibili ka ng bonds, meaning niyan is nagpapahiram ka ng pera dun sa institution or government, okay? Yung balik sa'yo is through interest, interest dun sa capital mo. So meron din tayong cryptocurrencies, meron tayong forex, and meron din tayong commodities. Next diyan, meron din tayong exchange traded funds. So ito, makinig kayo, exchange traded funds. Itong ETFs, it is like a basket. Basket.
that holds a bunch of different investments. So pag bibili ka ng ETF, parang naka-basket na different investments. So yung mga ETFs na to, yung nag-o-organize nito is yung mga malalaking institutions, malalaking hedge funds, okay? So pag bibili ka ng ETF, parang naka-basket na siya. Ganun yung meaning nito. Meron din tayong Real Estate Investment Trust or REITs. Ito yung mag-i-invest ka sa real estate. And then meron ding derivatives from the root word derive. So derivatives, ito yung kinakopy niya lang yung price ng isang asset pero without really owning the asset. Gets ba yun? So example ng derivative is yung futures trading. 'Di ba kung mag-futures trading ka, tine-trade mo lang yung price ng, for example, Bitcoin. Tine-trade mo lang yung price ng Bitcoin, hindi mo tine-trade yung actual na Bitcoin kasi wala kang hinahawakang Bitcoin. So, nagdi-derive lang siya. A great example of that is yung broker natin na Vantage. So, lahat ng mga asset na nandun na iti-trade mo, lahat actually yun derivatives. So, like gold, hindi ka naman bibili ng totoong gold, di ba? Iti-trade mo lang yung price ng gold. So, it is called a derivative. Same sa Forex. So, iti-trade mo lang yung price ng Forex, di ba? At saka, meron ding ibang derivatives na ETF, meron pa yung mga indices, meron ding mga cryptocurrencies, okay? So, in this webinar, magfo-focus lang tayo sa cryptocurrencies. So, ano nga ba yung isang cryptocurrency? Yung isang cryptocurrency, it is a type of digital or virtual currency. Meaning nun, pera na nasa internet na gumagamit ng cryptography. So, cryptocurrency, galing siya sa word na cryptography. Ginagamit yung cryptography for security. So, i-explain natin yung ano yung cryptography. So, cryptography, it is a method for protecting information and communication through code. The code ensures that only the intended receivers can read and process the messages. So, in the next slide, magbibigay tayo ng mas klarong example, no? So, crypt means hidden and graphy means writing. So, cryptography is hidden writing, okay? So, ask ko kayo, nung bago kayong sumabak sa cryptocurrencies, nakikita nyo ba yung mga letters na to? Diba? 0x, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So, hindi natin alam ano yan. Ano to? Yung mga numbers na yan. And ladies and gentlemen, yan po yung cryptography. Okay? So, moving on, explain natin more ano yung cryptography. So, for example, meron tayong plain text. Yung plain text natin is, here's my private data. Ito yung text natin. Yung ginagawa ng cryptography is, ini-encrypt niya yung word. And then, nagiging cipher text siya. So, from this word, here's my private data, nagiging cipher text na siya. So, paano ba yung process? Paano siya nagiging ciphertext? So, merong ginagamit na algorithm dyan. Yung algorithm na to is, example niyan is itong Caesar cipher. So, kaya pala nag-iiba yung letters nitong here's my private data kasi gumagamit ng algorithm. Yung algorithm na yon in this example is, example, letter A, yung plain text, ginagawa niyang letter X. Yung letter B, ginagawa niyang letter Y. Yung letter C, ginagawa niyang letter Z. So, yun po yung dahilan kung bakit itong plain text na to nagiging ganito. So, next time, hindi na kayo masya-shock sa cryptocurrency. Bakit iba-iba yung letters? Yun pala, ciphertext pala yun. So, kung sino yung may password, kung sino yung may private key, siya lang yung makakapagbasa nung plain text. Okay? Gets ba? I hope na-gets nyo yan. So next is
cryptography is in our daily lives. Ginagamit siya natin, hindi na siya new technology. Actually, ginagamit yung cryptography sa password security, ginagamit siya sa pagse-secure ng websites, email encryption, messaging, Wi-Fi, password, ginagamitan niya ng cryptography. It's not new technology. Ginamit lang siya ngayon sa cryptocurrency. Okay? So, yung main question natin, main topic, ano nga ba yung Bitcoin? Ano yung uses niya? Sino yung gumawa nito? So, Bitcoin, it is invented in 2008 by Satoshi Nakamoto. So, si Satoshi Nakamoto, pseudonym lang 'to, hindi natin kilala kung babae ba siya, lalaki ba siya, or marami ba silang tao. So, pseudonym lang yung Satoshi Nakamoto. So, 2008 'yun ginawa, yung Bitcoin. So, it is a digital and decentralized form of money that uses blockchain technology. So, mamaya mas i-expound pa natin 'tong sentence na 'to kasi I'm sure, hindi pa 'yun na-gets ng isang basahan lang. It can be used for online transactions na nagagamit sa internet without the need for a bank or central authority. So, yung main point ng Bitcoin or yung blockchain is hindi ka na dadaan sa bank or central authority, okay? So, yung Bitcoin yung first ever cryptocurrency na created with a total invested money of over $600 billion. So, lahat na naka-invest ng pera sa Bitcoin, over $600 billion na yon. Kung titignan natin sa market cap. Hindi po ako yung nagguhit ng yellow line na to. Hindi ko alam paano tanggalin. By the way, yung Bitcoin is also known as the mother coin kasi siya yung first ever created na Bitcoin. So, blockchain, it is like a digital record book that stores information in a way that's secure, transparent, and hard to change. So, para lang siyang record book. Ito yung keyword natin, record book. Para siyang malaking record book, kagaya nito, ng picture na to. Nakalista dyan kung sino ba yung nag-send, ilan ba yung sinend. So, parang record book lang talaga siya na digital. And yung blockchain, siya from the word yung chain of blocks. So, meaning chain, example, meron tayong block, then nag-change siya sa next block. So, yung blockchain na to, meron diyang mga transactions sa loob ng blockchain kasi di ba nga record book siya. Meron siyang maraming transactions. So, kung ito yung block 1, ito yung number 2 na block. Meron din siyang sinulat diyan na mga transactions. So, yung mga transactions na to is nakalink doon sa past, doon sa 1. And then, maglalagay siya ng new transaction. And then, malilink na naman siya sa third block. And then, yung mga transactions na naman dito is nakalink doon sa block number 2. Okay? So, mamaya, mas i-explain pa natin ano yung meaning ng blockchain with bigyan ko kayo ng clear examples. Itong blockchain din, yung sinosolve niya na malaking problem sa ating monetary system is yung double spending problem. So, ano nga ba yung double spending problem? Kasi ito yung sinosolve ni blockchain eh. So, yung double spending problem, meaning niyan, magbibigay tayo ng example, no? Example, ikaw, bumili ka ng kwek-kwek kang Mr. Vendor. Nagbigay ka na ng pera sa kanya. Nagbigay ka ng pera, di ba? And then, yung pera ni Mr. Vendor, ninakaw ng magnanakaw. So, yung pera na ninakaw niya dun sa vendor, gispend niya ng isang iPhone Pro Max fully paid. So, ito yung meaning ng double spending, no? Yung pera na gispend mo para sa vendor, na double spend na siya
kasi binilan ng, magnanakaw dun sa cellphone. So yun yung meaning ng double spending, okey? Dun kasi sa blockchain, kung naka-block kasi yan diyan, chain siya ng mga blocks. Kung nandito sa history niya is na-spend na yung coin, sa next block ino-note niya na na-spend na yung coin. Kaya hindi na siya mase-spend ulit, kaya naso-solve yung problem, okey? So, example of, blockchain is ito, ganito yung itsura ng blockchain. Merong transaction ID, nasusulat diyan yung, ciphertext. Ito yung blocks, bale ito yung block ta's naka-link siya dun sa next block, naka-link na naman siya sa next block. So, gano'n siya nagwo-work yung blockchain, listahan siya ng mga transactions. So, I know, marami sa inyong naco-confuse pa ano yung, relation ng blockchain at saka Bitcoin. So, ganito lang siya guys, blockchain is the technology, okay? Bitcoin is the reward for participating in the blockchain. Yung participation na 'to is called Bitcoin mining. So, it is like Jollibee na may product na burgers, may fries, merong ding bank na nagre-regulate or ah, bibigay ng pera, 'di ba? So, dito sa blockchain, ito yung technology which is Bitcoin yung reward niya, okey? Gets ba yun? So, bakit nga ba ginawa yung Bitcoin? Ano ba yung problema? Si Satoshi Nakamoto bakit ginesign niya yung, blockchain para 'di ba yung, definition natin kanina, without the need for a bank or central authority. So, ano ba yung problema? Ano ba yung meron sa bangko? Ano ba yung meron sa central authority? Bakit gusto yung i-fix ni Satoshi Nakamoto? So, bakit nga ba ginawa ang Bitcoin? Ano yung problema? So, guys, may problema sa financial system natin. So, to explain it more clearly, i-de-define natin ano yung problema ng banks at saka yung solution ng blockchain. So, una sa lahat, yung problema ng bangko is centralized. Meaning ng centralized, 'pag naglagay ka ng pera sa bangko, siya na yung may control sa pera mo. So, kahit anong gusto niyang gawin sa pera mo, gagawin niya. So, ipapahiram niya sa ibang tao and for example, ninakawan yung bangko, 'di ba? So, wala kang magagawa kasi siya lang yung may control sa pera mo. So, ikaw, iyak ka ngayon kasi nawala yung pera mo, 'di ba? So, they also control your money. Kaya nga centralized nga, 'di ba? So, sila yung may control ng pera mo. And isang problem din is hindi lahat ng tao may access sa bangko. So, for example, dun sa province niyo, wala pang nilagay dun na Land Bank or Union Bank or anong klaseng bank. So, hindi siya accessible sa lahat. Isa pa, meron siyang malaking fees. Yung fees na 'to, mas nadadama 'to ng mga OFWs, mas nafi-feel nila 'to. Example, nagse-send sila ng pera, from example US to Philippines, dumadaan sa, Western Union, ang laki-laki ng fees, okey? So, yung bank din hindi siya transparent, hindi always transparent. And then yung inflation with currency, meron ding inflation yung Philippine peso or merong inflation yung US dollar. So, naalala ko nga noon yung jeepney, pamasahe sa jeepney is around ₱6 lang or ₱7. So, with inflation tumaas na siya ng mga ₱10 or ₱12, 'di ba? So, yung sabi nga ng nanay ko, yung isang sako ng bigas is piso lang yon. So, as time goes by, tumataas talaga yung inflation, nawawalan ng value yung currency. Next one is ito na yung solution ng blockchain. So, blockchain is decentralized, meaning
hindi lang isang tao yung may control ng pera mo or yung Bitcoin mo, marami sila, okey? In the next slide mas i-compare pa natin para mas maintindihan niyo. So, only you can control your money. Potentially lower fees, and then yung Bitcoin nag-i-increase yung value niya over time as you hold it, and sobrang transparent ng, blockchain. And last, everyone with internet has access. Basta may internet ka lang, puwede mo na 'yan ma-access yung blockchain. So, let's compare yung bank transaction at blockchain transaction. So, I hope guys, following kayo sa, discussion natin 'no, kasi naka-link 'to lahat. So, for example, sa bank transaction, sa bank meron kang perang nilagay dun, and then imaginin niyo may gate diyan, and then dito sa bangko may bantay na guard, okey? Yung bantay na guard na yun, si Cardo Dalisay, siya lang mag-isa, siya yung may control sa pera mo. Kahit anong gawin niya sa pera mo, puwede niyang magawa. So, 'pag naglagay ka ng pera sa bangko, isa lang yung bantay, yun yung, keyword dun, isa lang yung bantay. Pero dito sa blockchain transaction, marami yung guard, marami yung bantay. For example, may bantay, bantay mo si Hulk, bantay mo si Iron Man, bantay mo si Thor, 'di ba? So, kung iko-compare natin yung bank transaction or yung security ng blockchain at saka bank transaction, mas maraming bantay dito sa blockchain kaysa doon sa bank transaction, kaya mas secure yung blockchain, okey? Gets ba 'yan? So, how is this even possible? Blockchain yung solution. So, ayun, I know marami pang naguguluhan talaga sa inyo. Magbibigay pa tayo ng mas maraming example, okey? So, example, bank transaction. Ito yung process na ng pag-send ng pera. So, si Miming, nag-send siya ng pera through bank, i-send niya kang ano, Miming Colgate, ise-send niya dun sa kanya. So, yung process niyan, dadaan sa bangko, magbibigay ka ng fees, and then mapupunta na siya dun kang Miming Colgate, okey? Now, may dumating na problema. Ayun, may magnanakaw. Ninakawan yung bangko or may nagnakaw sa GCash mo or may nag-operate dun sa PayMaya mo. So, yung pera mo na galing kay Miming, tapos may insider na meron 'tong aso na 'to, merong kawatan. So, mangyayari dun, iyak ka, nawala yung pera mo. So, ito yung isang example, cute example na paano ba nagwo-work yung transaction sa bangko. Okey, ang saya-saya niyo diyan sa comment, Next is yung blockchain transaction. Okey, ito. Makinig kayo sa blockchain transaction, kasi medyo confusing 'to. So, i-explain ko talaga siya ng sobrang, simple. Tsaka naglagay pa ako talaga, nag-effort talaga ako maglagay ng mga picture para maintindihan niyo. So, example, ito si Miming, may Bitcoin siya, magse-send siya ng Bitcoin papunta kay Chihuahua, okey? So, yung mangyayari sa transaction, may bagong block na makre-create. Ito yung block, ito yung block. So, may bagong block na makre-create, okey? So, yung block na 'to, yung ito na yung difference, ng bank at saka sa blockchain. Kung dun sa bank isang way lang, dito sa blockchain maraming ways, okey? So, itong, block na 'to, magse-send siya ng signal doon sa computer 1. Let's say ito yung, computer 1, ito yung computer 2, ito yung computer 3. Itong block na 'to na nagko-contain ng Bitcoin ni, Miming, magse-send siya dun sa computer 1, magse-send siya dun sa computer 2,
magse-send siya dun sa computer tree. Now, yung mga computers na 'to, i-a-analyze nila yung block na 'to. Analyze nila, analysis, analysis, analysis. Ina-analyze nila kung legit ba yung Bitcoin na 'to. Legit ba yung Bitcoin na 'to na hinahawakan ni Miming? Legit ba 'to? So, 'pag nasabi nilang legit, yes, legit nga yung hinahawakan na Bitcoin ni Miming. So, yun din, may tinatawag din tayong, ito na yung Bitcoin mining. So, kung sino man yung unang makakapag-validate or makakapagsabi na legit yung Bitcoin or legit yung block na 'to, sino yung unang makakapagsabi nun, siya na yung makakakuha ng newly born Bitcoin. Dito na po, na part, diyan nagke-create yung bagong Bitcoin, okey? Gets ba? So, nag-uunahan 'to sa lahat, nag-uunahan sila kung correct ba or, ah, legit ba talaga 'tong Bitcoin na 'to, nag-uunahan sila. So, kung sino yung unang makakuha or makapag-validate, siya yung makakakuha ng Bitcoin, okey? So, after nun, mase-send na siya sa blockchain, mache-chain na siya, malalagay na siya sa history, and then completed na yung transaction. Na-send na ni Miming kay Chihuahua yung blockchain, I mean yung Bitcoin. So, baka may naguguluhan pa sa inyo about blockchain, and may gi-prepare ako na much better example na makaka-relate talaga kayong lahat. So, ito na. So, may tsismis ngayon, last week, okey? Kung hindi niyo, kilala 'to, meron kasi si, Francis Magalona, 'di ba? So, si Francis Magalona, isa siyang rapper, and then, namatay na si Francis Magalona tapos may anak na siya. And then merong lumitaw na babae, sabi niya, may anak daw sila ni Francis Magalona, name niya is si Francesca. Ayun, kumalat sa internet yung tsismis. Ayun, pumunta sa TikTok, may mga marites, merong mga post sa Facebook, ayun, nakikitsismis silang lahat. Parang yung tsismis na 'to nagse-send ng signal dun sa TikTok, nagse-send ng signal dun sa mga marites, nagse-send ng signal dun sa Facebook, okey? Ngayon, vine-verify nila, "Uy, legit ba yun, legit ba? Totoo ba na anak ni ano, Francis Magolona si ano, Francesca," 'di ba? So, dito na yun guys, kung sino yung unang makakapagsabi na legit talaga na yun anak nila si ano, Francesca, yun yung makakakuha ng bagong Bitcoin, okey? So, I hope gets na gets niyo yun kasi pinakasimple na 'to na explanation, okey? So, I want you to type ATF sa chat box natin kung na-gets niyo paano nagwo-work yung blockchain, paano nagwo-work yung transaction ng blockchain, okey? So, type niyo ATF sa chat box kung naintindihan niyo yung blockchain transaction. Kasi for, honestly guys, nung una ko talagang na-encounter yung blockchain, wala talaga akong maintindihan. Nung ano yun, 17, wala talagang maintindihan ano yung blockchain. So, ngayon I hope naintindihan niyo talaga ano yung meaning ng blockchain, na paano nagwo-work yung blockchain transaction. So, next is yung proof of work. So, ito na, nag-uunahan sila, merong PC1, may PC2, PC3, PC4. So, kung sino yung unang makakapunta sa finish line or sino yung unang makakapag-validate ng tsismis, siya yung makakakuha ng bagong Bitcoin, okey? Now, in reality, mga computer talaga yan guys, mga mahal na computer. Example is itong Antminer. So, 1 Antminer costs around 150K. So, kung nagpaplano kayo na mag-mine ng Bitcoin, mag-participate sa blockchain, naku guys, kaya kailangan na maging mayaman muna kayo kasi isang Antminer 150K yung isa. So, ito si kuya mo,
meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6 na Antminer. And then ito din, mga miners yan lahat or mga computers yan lahat na nagva-validate ng transaction sa blockchain. Ito din maraming mga Antminer. So hindi mo na nga makita yung tao dito, ang liit-liit 'di ba? So in reality, ganito talaga guys yung Bitcoin mining. And then hindi lang itong equipment na 'to yung mahal, mahal din yung electricity. Kasi magbabayad ka pa ng electricity, tapos magbabayad ka pa ng ano, rent, tapos magbabayad ka pa ng internet, 'di ba? So maraming costs. So next, if we, go deep sa meaning ng pagso-solve ng, mga miners na 'to, yung sino-solve nila guys is parang ganito, yung mga puzzles 'to guys. Ito yung mga sino-solve ng mga computers na yon. So, sino-solve nila 'yan and then ini-interpret nila ano yung meaning. So, example nito, meaning nito is yung fox, 'di ba? So, meaning na naman nito is yung the red fox jumps over the blue dog. So, kung sino yung una makakapag-solve ng puzzle na 'to, in reality, siya yung makakakuha ng Bitcoin. So, ito yung sino-solve nila na mga problems. Okay, gets? So, next slide. What if may nag-try mag-hack ng, Antminer or yung mga Bitcoin mining computers? What if lang may nag-hack, 'di ba? So, may isang computer na na-hack. Ito, na-hack niya. Tapos sabi ng computer na 'to, "Uy, yung sinend nito ni Kawatan is legit na Bitcoin." Pero yung ibang computer sasabihin nila, "Uy, hindi naman yan legit, hindi legit yung Bitcoin niya." So 'pag may isa lang or some na mga computers na magsasabi na hindi legit yung Bitcoin, hindi na siya papasok sa blockchain kaya maka-cancel yung transaction. So ganito ka-secure yung blockchain, okay? Gets? So uulitin ko guys, yung Jollibee, yung product niya is burgers, yung bank, product niya is mga currencies, yung blockchain, ito yung technology, and then yung product niya is yung Bitcoin. So, para mas gets nyo, magbibigay pa ako ng visualization. I-visualize natin yung blockchain. Example, ito. Kita ba? Kita ba, no? Yes, sir. Kita po. So, for example, may mga transactions sa blockchain, di ba? So, nag-loading pa siya. So, ito na yon. Example, ito yung Bitcoin blockchain natin. Nandito sa left side yung Ethereum blockchain. So, makikita natin, may mga blocks dyan. Para siyang trend, di ba? Mahaba pa yung linya dito. So, para siyang train. Sa isang block, marami yung tao na sumakay dyan sa isang block. Okay? Maraming tao dyan sa loob. So, i-click mo yung isang tao na 'to, makikita mo yung transaction niya. Ayun, pending, waiting in line. Click mo na naman yung isa, ayun. So, ano lang 'to guys, kanang visualization lang 'to, about the blockchain. So, dito yung starting point, yung sasakay ka pa lang or magse-send ka pa lang ng block papunta dun sa blockchain, okey? Visualization lang 'to. So, makikita mo yung mga tao dito. Yung mga tao na nandito sa front, sila yung mga mayayaman na nagbabayad ng malalaking fees. So, yung mga nandito sa nakalinya is yung mababa lang yung fees na binabayaran nila. Kaya mataas yung linya dito. So, balik tayo sa presentation. So, what makes Bitcoin valuable? Sabi kasi ni Satoshi Nakamoto, "Brilliant naman yung idea ko. Magandang-maganda naman yung idea ko about blockchain. Pero paano ko i-encourage yung mga tao para mag-participate sa blockchain ko?" Kasi, think of it as, Bitcoin as your salary. So, magwo-work ka, yung salary mo is Bitcoin, parang gano'n siya.
So, sino ba yung magtratrabaho, 'di ba, na walang sahod, 'di ba, wala. So, dapat mong i-encourage yung mga tao na mag-participate sa blockchain. Kaya nandito yung Bitcoin as a reward. Pero bago natin, malaman kung paano talaga, nagiging valuable yung Bitcoin, kailangan muna natin i-explain yung supply and demand. Kasi ito yung supply and demand, ito yung, reason kung bakit valuable yung Bitcoin. Maganda kasi yung ano, ah, tawag dito, yung, economics ng Bitcoin. So, supply and demand. So, i-review natin guys, supply and demand. Alam naman natin lahat dito mag-technical analysis, 'di ba? So, meron tayong support support dito sa baba, meron tayong resistance or meron tayong supply dito sa taas at saka meron tayong demand sa baba. So, yung theory ng law and supply is that as price goes up, tumataas din yung supply kaya dumadami yung sellers. So, as price goes down, demand goes up, dumadami yung mga buyers. So, this is just a short review guys, okay? So, next diyan is yung Bitcoin token economics or Bitcoin tokenomics. So, meaning ng tokenomics, ito yung term para sa pag-analyze ng supply and demand ng isang coin, okay? Dito natin ini-explain kung bakit tumataas yung presyo ng Bitcoin. So, meron tayong supply limit, hindi unlimited yung Bitcoin guys. Meron lamang 21 million Bitcoins na supply. And then 19 million na yung na-mine or yung nakuha nila sa blockchain. And then yung natitira na lang is around 2 million. So, konti na lang 'no, 2 million na lang. So, yung main talaga na, economics dito sa Bitcoin, bakit siya tumataas is because of the Bitcoin halving. So, ano ba 'tong Bitcoin halving? So, from the word itself, halving meaning half, 'di ba? Naha-half. So, sinabi niya dito, Bitcoin halving is coded to occur once every 210 blocks or roughly every 4 years. So, every 4 years, nagha-half daw yung reward ng Bitcoin. So, nung na-create yung Bitcoin, first, launch ng Bitcoin 2009, 50 Bitcoin yung reward 'pag nag-participate ka sa blockchain. So, after some years, 25 na lang kasi halving, 'di ba? After at 210,000 blocks. Then 2016 na naman, nag-half na naman, nag-half, ayun, half. Hanggang sa 2024 na yung next natin na halving, which is naha-half naman siya, yung reward is 3.25 na lang. So, mamaya, in the next slides, mas i-explain pa natin yung, Bitcoin halving. So, as of now, explain muna natin yung Bitcoin distribution. So, yung Bitcoin distribution, 'di ba, sabi kanina, meron lang 21 Bitcoins na nag-i-exist. So, sa 21 Bitcoins na 'to, 57% niyan naka-hold lang. So, more than or mga 10 million Bitcoins yung naka-hold lang. And then 7% na lang yung ima-mine or yung kukunin na reward sa blockchain, 7% na lang. So, that's around mga 2 million, gano'n. So, Grayscale, may holding din na 3% Bitcoins. Tsaka si Satoshi Nakamoto, meron siyang holdings na 5.4 Bitcoins or that's around mga 1 million Bitcoins. May 1 million Bitcoins si Satoshi Nakamoto. Next is zombie coins. Ito yung mga coins na hindi gumagalaw for 10 years. Kaya tinawag siyang zombie coins kasi hindi na siya nakitang gumalaw. Tsaka yung mga Bitcoin na nasa exchanges, 9.9% lang yun. Then meron tayong others. So ito na guys, makinig kayo. Ito yung about, Bitcoin halving at saka yung ni-relate natin siya sa price, okay?
So, sa nakikita nyo, merong rainbow, di ba? So, meaning lang nung rainbow is, kung pag nasa taas, mataas na yung supply. Pag nasa red area na siya. Pag nasa baba, blue, meaning nasa oversold. Parang ganun siya. Overbought dito sa taas, oversold dyan sa baba. So, yan lang yung meaning ng rainbow na to. So, may definition dyan. May maximum bubble territory nandito sa red. Meron siyang orange, di ba? Sinasabi niya, sell. Seriously, sell. Nandito siya. So, and so on. So, basahin nyo na lang yan, yung meaning yan. Pero yung basic talaga na pag-explain dito is, oversold na siya dito. I mean, overbought. And then dito is oversold. So, ito na yung Bitcoin halving. Okay? Sir Rai, wait lang. Mamaya ko muna mag-answer ng mga questions kasi medyo marami-rami pa to, okay? Mamaya na lang po. So, ito na siya guys, nung 2009, nandito pa yung price ng Bitcoin. 2009, yung presyo ng Bitcoin is nasa $1 pa, 2009. Nung 2012, nag-halving, di ba? Nag-half na yung rewards. So, nung 2012, yung price ng Bitcoin is around $100 lang yung isa. And then sa 2016, 2020, ayun, hanggang sa ngayong time na to is nasa around $35 na siya. So, ano yung common pattern dito? Ano yung common pattern natin dito? Tumataas yung price ng Bitcoin. Bakit? Kasi yung supply ng Bitcoin as time goes by, bumababa yung supply, 'di ba? So 50 naging 25, naging 12, naging 6, naging 3. So next halving natin is 2024. It will occur in April 2024. Yan yung date. So mga ilang months na lang Bitcoin halving na. So para mas ma-gets talaga natin, meron tayong in-explain dito na Bitcoin cycle. So yung isang Bitcoin cycle, nagla-last siya for 4 years. Okay, 4 years. So para lang siyang Wyckoff or yung price cycle ng Wyckoff. Diba, meron tayong accumulation, meron tayong markup, meron tayong distribution, meron din tayong markdown or bear market, then meron na naman tayong accumulation. So in this case, sa Bitcoin cycle, yung isang cycle niya nagla-last for 4 years. So makikita natin sa chart na to, bull run, tapos distribution, bear market, and then accumulation na naman. After halving, bull run, distribution, bear market, and then accumulation na naman. After halving, so ganun lang yung pattern. After halving, nagbo-bull run talaga. So, makikita natin dito, bull run will last mga approximately 1.5 years. 1.5 year yung bull run. Yung distribution naman, 0.5 years or mga 6 months. Naglalast yung distribution. Bear market, 1 year, and accumulation, 1 year. Okay? So, after halving next year, mag-expect tayo mag-bull run. Okay? So, kahit anong coins yung bibilhin nyo, tataas talaga yung value niyan. And then, short lang na kwento guys, no? Nung ako, nag-aral ako about Bitcoin. Dito ako nag-aral guys. Dito sa Tuktok. And then, wala pa akong alam about Bitcoin halving. Hindi ko pa yun alam. Nag-start pa ako mag-aral. Kaya, dito ako nag-invest. Diyan ako nag-invest. And then, ano na nangyari? Wala, bumaba. Kasi hindi ko alam ano yung Bitcoin halving. Hindi ko alam na may distribution pala. So, sa inyo, swerte kayo masyado kasi alam nyo na yung concept. Alam nyo na bakit valuable yung Bitcoin as price go on. Kasi, na-explain na sa inyo ano yung Bitcoin halving. Okay? I hope clear yung explanation ng Bitcoin halving na every 4 years, naka-half yung reward. Kaya tumataas yung presyo ng Bitcoin. So, actually, napakaswerte nyo talaga guys kasi wala pang bull run eh.
So kung dun pa kayo mag-start mag-aral dun sa bull run, wala na, GG na. Late na, hindi na kayo invest ng early. So, ayun siya. So, meron din tayong limitations sa Bitcoin. Hindi sinabing Bitcoin na siya na yung supreme, okey? Anong Bitcoin, may limitasyon ka. May limitations yung Bitcoin, okey? Ano ba yung mga limitations ng Bitcoin? First limitation, sobrang bagal ng transactions per second niya. 7 transactions per second lang, guys. Kung isipin niyo yung GCash sa whole Philippines, ilan yung nagta-transact yan diyan everyday, 'di ba? Tapos yung Bitcoin 7 transactions per second lang, ang bagal nun. Yun yung isang limitation ng Bitcoin. Next limitation is energy consumption. Mahal masyadong magbayad ng kuryente. Yung ibang companies nga ng Bitcoin mining, gumagawa na sila ng hydroelectric para i-power lang yung mga computers nila para mag-participate sa blockchain. Meron ding iba nuclear power na. So, masyadong costly. Next is irreversible transactions. So, kung nag-send ka ng Bitcoin and then mali yung address na nilagay mo, wala, GG na. Hindi na yun ma-reverse. Hindi mo na yun mababawi. Kung ano yung na-send mo, hindi na yun babalik. Next is lack of regulation. Hindi pa masyadong nare-regulate yung Bitcoin ngayon. Isa din siya sa limitations niya. Next is hindi pa siya naa-adapt talaga and hindi pa siya na-accept sa society. Pero as we can see now, parang slowly na naa-adapt kasi for example yung El Salvador, ini-implement na nila yung Bitcoin sa financial system nila, okey? So ito, hinay-hinay na 'to na nagde-develop. Pero nung start pa talaga nung 2009 wala pang adoption. Isa pang advantage pala, guys, is sa 8 billion nga na katao sa world population, 2.74% lang yung may hawak ng Bitcoin or 2.19 million yung may hawak ng Bitcoin. So 'pag, gi-ask mo yung mga tao diyan sa labas, hindi nila alam yung Bitcoin, 'di ba? Ask mo yung mga nasa 7-Eleven, hindi nila alam yung Bitcoin. So hindi pa talaga siya naa-adapt ng maayos. Kasi konti lang din yung nakakaalam ano yung Bitcoin. So, I'm sure kung nag-bull run saka pa sila interested, saka pa sila mag-i-invest. So, swerte ka kasi ngayon alam mo na ano yung value ng Bitcoin, 'di ba? Tapos hindi pa nag-bull run, may chance ka pa na mag-invest sa cryptocurrencies. So, next is the birth of new cryptocurrencies. So, because of these limitations, yung mga limitation ng Bitcoin, 'di ba, ang bagal-bagal ng Bitcoin. So, may mga companies or may organizations na gumawa ng bagong Bitcoin para kontrahin yung Bitcoin. So, isa diyan is Solana. Familiar naman tayo sa Solana, 'di ba? Sa Ethereum, Cardano, Avalanche. So, itong Solana, meron silang sariling blockchain, gumawa silang sariling blockchain nila. Tapos meron silang transactions per second na 50,000. Then Ethereum, meron silang transaction per seconds na 30 transactions per second. So, yung data na 'to, guys, 2021 pa 'to kinuha, 2021 'to. Kasi wala akong nakitang picture na, 2023. So, ngayon kasi yung situation ng Ethereum hindi na siya proof of work, naging proof of stake na siya. So, yung, discussion na 'yan, next time na natin i-di-discuss kasi mahabang-mahaba din 'yan. So, as of now, mag-focus muna tayo dito sa ano ba 'tong mga iba't ibang klase ng mga blockchains. So, ito sila. Next, meron din tayong mga Bitcoin copycats or AKA hard forks. So, kinuha nila yung code ng Bitcoin and then gi-copy paste nila. Tapos meron silang inedit doon sa code ng Bitcoin. So, mayroong maraming projects na nag-copy paste sa Bitcoin. Meron diyan yung Big Bitcoin,
may Bitcoin 2, may Bitcoin Cash, Bitcoin Community, and so on. Ang dami-daming kumopya sa Bitcoin. Kasi akala nila yung gagawin nilang Bitcoin is mas superior. Pero yun pala, hindi. And then, iilan lang yun ng mga nag-survive na mga Bitcoin copycats or hard forks. Yung mga nag-survive na to is, ito na yung Bitcoin Cash. Nag-survive yung Bitcoin Cash. Meron din tayong Bitcoin SV, meaning ng SV, Satoshi Vision. So itong Bitcoin Cash, meron siyang mga around 100 transactions per second. Itong Bitcoin SV, meron siyang mga 5,000 transactions per second. So ito lang sila yung mga nag-survive na nasa top 100 na market cap. Ito kasing Bitcoin Cash, kung hindi ako nagkakamali, nasa around top 20 ata siya sa CoinMarketCap. And then itong Bitcoin SV, meron siya sa around top 50 yung Bitcoin SV. So meron din tayong tinatawag na WBTC or wrapped Bitcoin. Meaning ng wrap, parang binalot ba? Binalot na Bitcoin. So meron kasing issue sa Bitcoin. Isang issue nun is yung interoperability. Meaning ng interoperability, yung Bitcoin mo na nasa blockchain ng Bitcoin, hindi siya pwede ma-send sa Ethereum. Kasi iba sila ng blockchain eh. Kaya gumawa ng paraan yung mga programmers, what if pwede tayo makatransact ng Bitcoin na gumagamit ng Ethereum. So dito na pumasok yung WBTC or yung wrapped BTC. So yung wrapped BTC na to, itong original Bitcoin na to, i-convert niya into wrapped BTC. And then yung wrapped BTC na to, pwede na siya i-transact sa Ethereum. So ganun siya nag-work. Kaya meron tayong wrapped BTC. Itong WBTC, I think nasa top 20 din to ata, yung WBTC. So malaki din yung market cap nito. So next, meron tayong mga different kinds of cryptocurrencies. So hindi lang blockchain currencies, okay? Hindi lang blockchain. Meron din tayong mga privacy coins like XMR or Monero, Zcash. Meron din tayong NFTs, yung CryptoPunks. Meron tayong Axie. Meron din tayong stablecoins. Meron tayong DeFi and then meron ding meme coins. So, because of Bitcoin, dumami yung mga copycats and dumami din yung mga cryptocurrencies ngayon na merong sari-sariling mga purpose. So, kung pupunta tayo sa coinmarketcap.com or CoinGecko, meron tayong makikita dito na categories. Okay, kita nyo yan, categories. So, pag i-click natin yan, dito natin makikita lahat ng categories ng mga cryptocurrencies. Merong Bitcoin ecosystem, River ecosystem, meron tayong education. So, marami yan guys. Pwede nyo tong i-check isa-isa. Ano ba yung mga cryptocurrencies? Ano ba yung mga use case nila? So, marami tayong different kinds of cryptocurrencies. Okay? But despite of all these cryptocurrencies, Bitcoin is still king. Siya pa rin yung hari ng lahat ng mga cryptocurrencies. It is branded as digital gold. Lahat pa rin ng mga cryptocurrencies nagbabow down sa Bitcoin. Okay? Kasi siya yung may pinakamalaking market capitalization or yung total na money na ininvest dun sa Bitcoin. Okay? So, gets ba yun? So, patype nga ng ATF sa chat box. Parang ano na kayo ang silent. Pa-chat nga ng ATF kung na-gets nyo yung ating lesson for today. Yun, maraming salamat sa chat, no? I hope na-enjoy niyo din yung presentation natin. Kasi ginawa ko talaga siyang entertaining at the same time, na nagigets nyo talaga. Okay? So, actually, dito na tayo nag-i-end, guys.
yun lang yung ending ng ating presentation. I hope magaan lang siya sa utak, hindi siya mabigat intindihin. So, in summary, as traders, gumagamit tayo ng technical analysis, fundamental analysis, at sentiment analysis para maghanap ng assets kung ano yung iti-trade natin. Okay? Next, sa fundamental analysis, dinidivide siya into 3 important things. Yung pagdi-define ng asset, yung economic situation, tsaka news. Yung diniscuss natin dito sa video na 'to is yung asset lang. Next, nalaman natin ano yung meaning ng cryptography and paano siya nagwo-work. Kaya next time hindi ka na masya-shock na ano yung nakikita mo sa Bitcoin address, bakit hindi mo mabasa. So, yun pala ay cryptography, okay? Next, dinefine natin ano yung Bitcoin. In-explain din natin yung blockchain. In-explain natin siya paano siya nagwo-work. Next, gi-compare natin yung banks at saka blockchain transaction processes and their difference. Next, we learned bakit valuable yung Bitcoin because of the halving event. Dito natin we have learned na valuable yung Bitcoin kasi merong halving event na nadi-divide every 4 years yung rewards. And then, last, Bitcoin has limitations. Kaya dumami yung mga cryptocurrencies kasi may mga limitations yung Bitcoin na yun yung gusto solusyonan ng mga ibang tao or ibang companies. So, guys, dito na nagtatapos ang ating video about fundamental analysis under assets. So, I hope marami kayong natutunan sa ating video. So, guys, we are open for question and answer. Kung meron kayong mga questions, i-answer ko sila isa-isa. Kailan po sir yung discussion about economic situation? So, yung discussion nito, depende kang Ma'am KG kung ano yung schedule. Pero baka next week kasi, baka hindi ko pa yan ma-discuss. Baka sa sunod-sunod pang weeks. Or depende ka Ma'am KG. Question guys, yung question nyo kanina. Hindi ko kasi nabasa yung question ni Sir Rai. Question guys. May natutunan ba kayo? Ano po yung same sa Bitcoin na ginagawa sa US? So, yung meron kasing CBDC or yung centralized CBDC. Centralized na tawag dito, blockchain basta CBDC. Wait lang, nakalimutan ko yung meaning nito. Central bank pala, central bank digital currency. So, yung gagawa sila ng coin nila na parang yun yung magiging stable coin ng US in terms of cryptocurrencies. So, gagawa sila ng stable coin na kinokontrol ng central bank. Makakaapekto po ba yan sa crypto BTC ngayon since yung US po ata nagagawa sila ng sarili ng blockchain? So, depende guys. Ano lang kasi to, yung CBDC o yung central bank digital currency is para lang din sa mga banks lang din. Kasi sa nabasa ko, yung mga transactions na sobrang kalaki-laki is para lang din sa mga bangko. Parang for business to business lang siya, hindi siya retail to retail. So yung CBDC, for now, expect natin na pang-bangko lang talaga yan. Hindi pa yan mahahawakan ng mga tao. For now. Ano coach mga basis ng good coins to trade aside sa volatility? So yung question mo Sir Bernsen, ano yung basis ng good coins to trade? So yung basis nun is
ina-analyze mo yung token economics ng isang ng isang coin. So, example nito, ito yung specific na Bitcoin economics. Sa ibang coin like Ethereum or Solana, meron silang sari-sariling economics. So, meron silang sariling supply limit, meron silang sariling halving nila, meron silang sariling Bitcoin rewards. Kaya, dapat natin yung pag-aralan kung goods ba yung token economics na pino-provide nila. Okay? So, in this video kasi Bitcoin lang yung in-explain natin. Paano po i-handle yung buy the rumor, sell the news? Yung sa question mo, Ma'am, Say, yung about buy the rumor, sell the news. So, para lang kasi yang chika-chika. So, maghahanap ka ng chika and then vine-verify mo kung legit yung chika. So, kung feel mo legit yung chika, then bibilhin mo yung coin. Okay? Parang gano'n lang siya nagwo-work. So, bina-buy mo yung rumors, tapos 'pag lumabas na yung totoong chika na legit talaga, dun mo na i-sell yung coin mo. Parang gano'n siya. So, yung gagawin mo diyan, magre-research ka either sa mga news articles ng Bitcoin, sa cryptocurrencies, magse-search ka diyan sa Twitter. So, yun po yung gagawin. So, coach, paano po yung buy on rumor, sell on news? Ano po yung masasabi mo sa kung ano yung ine-expect ng tao, kabaliktaran nangyayari? So, yung ganito, Sir Rai, later pa yan natin madi-discuss kasi under yan sa news analysis. So, for now, nasa asset muna tayo na pagde-define ano yung asset. Next time na lang po yung ano, pag-analyze sa news kasi masyado na pong nagiging broad yun, eh. And then hindi natin nasa structure yung basics bago tayo pumunta sa analysis ng news, okey? Ano po masasabi niyo sa mga magze-zero daw yung BTC since parang scam daw po siya, sabi ni ICT? So, depende na lang yan sa tao. May kanya-kanya kasing opinyon talaga yung tao, ano yung opinyon niya sa Bitcoin. May mga naniniwala sa Bitcoin, may mga hindi naniniwala sa Bitcoin. So, bahala sila. So, kung yung Bitcoin naging $1,000,000, bahala din sila. Hindi sila naka-invest, 'di ba? So, question from Sir Benjamin, saan maganda tumingin ng coin na pa-trending? Sa top gainers or losers kasi late na makikita? So, yung mga, tumitingin, yung mga pa-trending talaga, Sir Benjamin, nire-research 'yan. Ah, Tinitignan mo talaga yung mga coins, example sa CoinMarketCap, iti-TA mo 'yan, tinitignan mo lahat ano yung TA ng example Litecoin, ano yung TA ng SHIB Ino. So, yung solution talaga diyan, Sir Benjamin, is mag-TA ka ng maraming coins para and then mag-alert, tignan mo sino yung, magte-trending na or sino yung magbe-breakout na sa support or magbe-breakout na sa resistance, gano'n. So, it is a work talaga, Sir Benjamin, pero kung, may pera ka, Sir Benjamin, puwede mong i-try yung token metrics. So, itong token metrics, ah, dito mo mahahanap yung mga trending coins pero may bayad kasi siya. So, parang ise-search mo lang na ano ba yung mga trending coins sa araw na 'to or ano ba yung mga trending coins for the next year. Ano ba yung mga potential coins na para siyang ChatGPT. So, para siyang ChatGPT na i-ask mo siya, ano ba yung puwedeng mag 100x na coin. So, puwede ka mag-avail ng token metrics. Pero masyadong ano kasi 'to, mahal. So, tingnan natin yung pricing. Magkano ba 'to? So, ayun, meron siyang free plan. Meron siyang $40 and then meron siyang 200. So, kung ikaw yung trader na gusto mo haya-hay lang and then may pera ka naman, so puwede kang mag-avail nito para hindi ka na mag-TA lahat ng coins. I-search mo lang ano yung mga coins na potential mag-breakout. So, gano'n siya. So, next question, as a day trader po ba, kailangan na po ba naming mag-hold or mas mag-focus po kami sa day trading?
since as a trader wala naman either pababa or pataas kaya mag-profit. So as a day trader, depende kasi yan guys kung ano yung, objective niyo. Wait lang. Ano yung objective niyo as a trader? Meron kasi tayong tinatawag na 'di ba, technical analysis, fundamental analysis. So itong technical analysis kasi pang short term kasi 'to mostly, yung fundamental analysis ito yung pang long term talaga. So kung ikaw trader ka, puwede yung technical analysis muna yung pag-aralan mo kung day trader ka. Kung investor ka, puwedeng pag-aralan mo yung fundamental analysis. And then mag-invest ka dun sa mga coins na sa tingin mo ay maganda yung fundamental analysis pero hindi pa tumataas yung price, then yun yung iho-hold mo, okey? So mas maganda mag-hold. So depende din yun sa economic situation natin. Wait lang nawala yung chat. So depende din kasi yun sa economic situation natin dapat nakatiyempo. So, since alam na natin yung ano yung asset na trade natin, dapat alam din natin ano yung economic condition. Dapat alam natin na sa panahon ngayon hindi nasusunog yung bahay, okey? Yung sa example ko nga kanina na kung makikipag-date ka, hindi ka makikipag-date kung may sunog, 'di ba? So, dapat nakatiyempo yung economic condition. And isa din diyan is dapat ita-timing mo din do'n sa Bitcoin halving na malapit malapit na mag-Bitcoin halving bago ka mag-invest or puwede na mag-accumulate ka na ngayon. Next true yan sir. Centralized na ba now crypto or BTC because kung sino pinakamalaki holder ng Bitcoin, siya na control now coach. So sir, Bernsen, yung about diyan sir. Hindi siya actually controlled talaga kasi yung sabi ko nga kanina, hindi siya magiging centralized kasi sa example natin, marami yung computers na nagva-validate ng Bitcoin. So ah, kailangan mo pang i-convince lahat ng mga nagma-mine, iko-convince mo pa silang lahat bago magiging centralized, gano'n 'yun. So, may holdings din kasi 'to yung mga Bitcoin miners. So, yung sa na-explain ko kanina na Bitcoin distribution, nakikita natin 'to, 'di ba? So, actually yung sa nagho-hold diyan sa Bitcoin distribution, mostly diyan is mga miners, mga Bitcoin mining, parang mga half din ata. So, sila hindi din nila pinapamigay yung Bitcoins nila. So, actually mahirap talaga siya gawing centralized kung may isang malaking institution lang na magkokontrol sa Bitcoin. Tignan mo yung Grayscale, itong Grayscale, 3% lang yung ownings niya ng Bitcoin and yung Grayscale billions, billions din yung na-invest niya sa Bitcoin. So, mahirap siya gawing, centralized or mahirap siya i-control talaga. Coach, saan po kayong site or page na tingin ng news? So, sa pagtingin po ng news, pumupunta po ako sa Forex Factory. Dito natin makikita yung news about, US, yung current na economic situation nila. So, dito natin nakikita. Meron din tayong, yung about sa crypto, um, crypto panic. So, dito natin nakikita yung recent news about cryptocurrency. Example ngayon, 45 minutes ago, 'di ba? XRP price explosion to $3 daw. So, dito natin nakikita guys. Then meron din tayong CoinMarketCal. So, dito sa CoinMarketCal or CoinMarketCalendar, nakikita natin yung mga news din about Bitcoin. So, for now, yung pinaka-significant, yung Black Reward halving daw sa May 2024 ng Bitcoin. Meron din tayong Gate.io ililist daw sa exchange. Meron din tayong
yung DSLA protocol.